Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. Hello guys, magandang araw sa inyo. Nandito ulit ako sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite. So ito nga, nandito ulit si Papa Arjun. Yan, kasi nga sa mga matagal na sa channel ko, kung natatandaan ninyo, di ba yung pinakaunang batch ko sa iyo last year nung October pa, no? October 2022. Ito nga, yung Col Veleno NX, no? Tapos after siguro mga almost 1 year pala, mga 10 naman siguro ng mga August, no? Bina-check ulit yung MTB niya, pero hindi pa naka-aerobar. Yan, hindi pa. Then ginawan ko siya ng separate na parang yung makeover ng rigid MTB mo, no? Yung part 1, kasi yung part 1 naka-aerobar, pero iba yung iba yung brand at saka yung hindi pa carbon, no? Aluminum yun. Aluminum dati. Then yun yan, no? Kasi ang in-emphasize doon sa video na yun, doon sa makeover ng kanyang rigid MTB, yung rigid fork. Yan, rigid fork. Dati kasi weapon to, di ba? Yung weapon na lightning? Oh, lightning. Yun yung mahabang 29er eh. Kasi suspension corrected. Then yan nga, pinalitan namin ng Maxon GT, yung dati kong rigid fork na binenta ko sa kanya, no? Ito yung universal size, at saka yung haba kasi nito kapantay lang ng range ng hindi suspension corrected na 29er. Then ito nga, nagputol ka, no? Kiniputan mo yung handlebar mo. Dati kasi lapad eh. 800 dati yan eh. Ngayon na 600 plus, nakalimutan 620 ata. Nandito kasi sa video sa mga hindi pa nakapanood ng mga previous videos niya, no? Ilalagay ko na lang yung link sa description box below. Tapos yung gulong mo nga, no, parehas na kasi parehas ng Maxxis grifter. Dati kasi ito lang yung grifter. Dati dati to? Aspen, tapos yung isa pa Continental na Speed King. Race King. Race King. Yung Race King. Yun yung sinasabi mo, i-tubeless mo tapos sumabog kasi inano mo sa maximum tire pressure, hindi pwede sa tubeless yun. Kaya sumabog, no. So ito na yung uptick niya, no. Kung napapansin niyo, naka-carbon na. Yan, ito na yung pinaka final phase ng ng aerobars mo, carbon fiber. Yan, parehas sa tayo, no, na carbon. Ang brand nga lang nito, Ritchie. Actually, mukhang mas maganda yung mas maganda pala yung flat black, no, kaysa doon sa glossy, no. Kasi doon sa tactical ko glossy. Aksidente lang yun kasi ang order ko dapat glossy. Gulat ako biglang naging matte. Flat. Hindi, actually maganda. Gusto ko nga rin pumantay sa kulay din Pumantay doon sa kulay. Parang nagkakasakit tuloy ako. Ayun na. Doon sa M-seat ko. Kasi yung M-seat ko parang spray paint lang yun eh. Ito pala, ako kasi hindi ako naglalagay ng ganito. Kasi sanay na ako na walang ganito. Pero sa mga bago lang kasi sa aerobar, okay lang yung mga ganito kasi kapag lalo na pagpasmado yung kamay, madulas. Yan. Pero kung ako tatanungin mo, yung mga ginagawa sa internet sa GCN, ang ginagawa nila kasi nga mabigat to eh. Ang nilalagay ng yung parang grip tape, yung parang skateboard tape. Okay. Kasi pag skateboard tape, nandun na yung may grip na, tapos hindi pa balik titingnan. Yung parang liha yun? Parang liha. Skateboard tape ang tawag nila. Doon yung may adhesive doon sa likod. Okay. Tapos pinipaste lang dito sa aerobar. Yun yung ginagamit din sa mga time trial bikes na yung mga before na na-invento na yung mga customized na aerobar. Ito kasi although na okay naman to, so kaso nga lang tawag doon medyo bulky. May pagka-bulky kasi. So additional drag kasi ito ako tatanungin mo. Okay, yes. Yun ang ibig ko sabihin, no. Kaya mas maganda diyan yung skateboard tape. Yan ang ginagawa din sa akin kasi kaya trinay ko kasi ride parang tigas. Comfort naman. Okay naman din naman dito. Kasi nga yung sa lambot, no. Yan. Ito yung pambansang grips, no. Pambansang grips.
Yan, yung sa akin kasi walang ganito tapos pinutol ko ng ganyan. Para aesthetic naman. Total naman di naman ako maglalagay ng time trial shifter eh. Yung sa sa aero bar na shifter. Yan, ganun ang pagkano do. Diba, mas lalong tumugba. Then ano pa yung mga in-update mo dito? Itong kakapit muna tayo, itong stem. Ito pala no, Aerowick. Tsaka yung handlebar uno. Aerowick, ano to? A502? H502. H ba to? Kala ko A. Ay, A ba yan? A502. Gano'n pala kahaba to? Sama parang nasa mga 80 yata yan eh. Tapos 80, negative 17. Oo, ayun 80, tapos negative 17. 17 degrees. Oo. Yan, yun yung isa pang updated dito, no? Then, iba na yung shifter mo, no? Iba na. Nga pala nakadalawang stem pala ako dito, no? Kasi nagano ako eh. Tag ito, yung ito sabi sa akin kayo, kailangan ng experiment, hindi pwedeng latong basta-basta. Kasi wala tayong wala tayong bike fitter eh. Oo. Ano yung dati mong stem? Nakalimutan ko na yung brand, basta ano yun eh, 100mm lang yun, straight lang yun eh. Straight naman. Oo, nakalimutan ko na yung brand. Yan, iniklian mo kasi mahaba yung frame sa'yo, no? Mahaba yung top tube. Ito pala, ito yung update niya, no? Ano history nito? Kasi ito to, shifter? M6000 to na Giore, pag 3x. Ano ba history nito? Yung ano yan, last year pa yung sample lang ako dati sa amin kasi merong makulit na SUV na bigla nagbukas ng pinto. Tapos dinila niya ako sa bike shop ng San Miguel. Tapos yun, sakto, wala rin na pambili ng shifter. Tapos yung mekaniko may extra doon ng Giore na binigilan din doon ng customer. Ayun, benta lang sana 150 yan. So ito worth 150, no? 150 lang na pero mahal yan kung ano. Mahal nga yan. Although na ganito na kasi itsura, na wala na yung parang yung glass, yung glass niya. Pero yung functionality as yung Smooth basic functions smooth pa rin. Smooth pa rin. Yung pala store niya. Ano ba dati to? L2, di ba? L2 A7 dito, di ba? Oo. Na yung dati ko binagsi ko sa iyo, no. Then ito pa yung update niya, no. Yung dati kasi yung crankset mo. Yung crankset mo kasi non-removable. Yes, Shimano non-series. Na yun nga, Shimano non-series yung naman 44 din ba yan? 40 lang. 40 lang ito, lumaki na, no. Ito yung pinaka budget ng Janko, no. Mas budget to kaysa dun sa iXF eh. Pero hindi kasi nagbebenta ito kasi XC Janko S3, hindi to nagbebenta ng crank lang. May kasama talaga. May kasama talagang chain rings talaga eh. Napansin ko. May kasama talagang chain rings. Hindi katulad ng iXF na pwedeng magbenta ng lang crank lang or crank with BB. Meron din silang ganito rin na may chain rings. Ito steel to, di ba? Steel. Na 44 32 22 ba? Yes. Yan. Yun nga, ito yung binidyo natin lastly, no? Yung ni-sponsor sa'yo na Shimano R540. Then ito pala, ito yung updated, no? Dati L2 lang to eh. Ngayon Shimano to, no? Shimano na yun. Torni yata to eh. Yan parang Shimano Torni na pang 3x, no? Low clamp na bottom pull o bottom swing. Saan pa na nanggaling to? Paano nagkakapartner? Mekaniko ng Big Birds. Kasi dapat ang bibili dapat Giore, kaso meron nga doon Giore, kaso nga lang iba yung cable system niya eh. Baka iba yung cable pull. Iba yung cable pull. Top pull Ito kasi down eh. Itong frame, yung frame mo kasi yung design pang pang bottom pull. Oo. Kaya diyan din nauwi. Dito. Bale second hand din yan ng may nagbebenta lang siguro galing din sa customer nila, no? Oo. Magkano bili mo diyan? Nakalimutan ko. Yung 300 ata yan, 600. Okay na rin. Then syempre, itong chain niya nagpalit na rin. Oo. Shimano, yan pa rin. Shimano, to? X10? O nga, X10, Shimano X10, no? Yung yung tawag doon, yung sprocket mo, ito pa rin, di ba? Yan pa rin yan. The rest na, baka may nakalimutan tayo, wala na, no? Wala na, ang sticker na lang napalitan eh. Ito lang. Then kung may budget ka, may binibenta akong seat post, carbon fiber. Seat composites. Kasi 380mm yun, kaya hindi ko nagagamit eh. Mali yung pagkabigay sa akin, dapat 400 yun eh. May klima masyado sa stand sa preference ko. Ang lead ko na lang ngayon dito sa bike na papalitan yung hydraulic talaga. Kasi sobrang luma ito, 2017 pa to eh. Tapos hindi na siya kumakapit talaga. Ito yung M350, ito yung susunod mong upgrade, no? Kaya sa jumper rin, nabudol ako din sa lusong. Kaya nawala ka ng buwelo, no? Nawala ng buwelo dun eh. Bili ka na lang ng MT-201 para di na kinakalawang. Ay, mas okay ba yun kasi MT-200? No, kasi tira mo yung MT-200 ko doon, kinakalawang. Kinakalawang. Ay, alay yung lever. Yung MT-200 aluminum yung levers doon eh. Okay. Pag MT-200 ka na, magdagdagan na lang ng konti. Okay.
Eh yung sa saddle mo kasi yung part 1 medyo ano ko pa dito eh, No, kapaka pa dito eh. Pares pa din sila ng ano, pares pa din sila ng style ng mold pero iba na yung kanyang brand. Kasi Trubative yung una eh. Tapos ngayon InSpeed na eh. Oh, Bale, InSpeed. sa Shopee ko lang ito nabili. Sa Shopee no. Oo. At saka yun nga no, 'di ba doon sa intro ng video namin. Kita-kita ko na yung progress ng kanyang aero position. Mas mas aerodynamic ka na di hama kaysa dun sa dati nung binacheck ka nung August 12. Sobrang taas ng ano ko doon, position ko. Ay yun ba yung yung nagpalit ka ng part? Oo, yun. Sobrang taas naman ang seat post mo dati, binabaan mo. Then kasi nga kung meron tayong picture i-ano natin yung before and after mo. Ipapakita namin kasi yung before and after niya no. So makikita na mas mababa na yung front end mo kaysa doon sa dati kasi nga yung kasing aluminum mo dati taas eh. Sobrang taas. Ang taas kasi sabi ko sa iyo taas eh. Mahigit 1 inch baka 2 inches nga yata yung taas doon eh. Isang tino nagdadasal sa simbahan eh. Oo. Taas masyado ng aero burst mo eh. Then yung nga sa stem mo okay na no. Oo. Stem din talaga yung tumulong din sa pagkababa ng cam. Malapit na eh. Almost dial ka na eh. Ang ano lang sa'yo yung helmet. Ito. Kasi doon kung ipapakita ko yung picture no. Yung kasi aero position mo, yung helmet niya kasi dati kasi nakataas ganyan. Yan ganyan position, tataas ulit ang drag niyan. Kaya kailangan kasi ang ideal nakaganyan nakababa. Pag naka aero bars ka, nakaganyan dapat pag naka naka aero bar ka. Kaso nga lang sa position mo ngayon, although malapit ka na doon sa optimal, nakaganon. Nakaganon. Ibig sabihin niya pag nakaganyan, pag dadaan yung hangin diyan, magkakaroon ng turbulent air dito. Ikot-ikot 'yan. So siguro hanggang doon na lang yung position mo ngayon na ganyan, hanggang yan na lang talaga yung makakaya ng ng design ng helmet mo kasi kung i-adjust mo yung ganyan, sasakit ang batok mo. Dama ko kanina. Kaya maganda tayo. Ito, yung helmet kong ganyan, yung simple lang. Yung walang walang tail kasi maganda lang kasi yung mga tail na yan kapag walang crosswind. Yes. Pang lang isang wind direction lang pang forward. Pero pag crosswind na hindi nababawasan na yung advantage yan. Meron ako diyan na aso nga lang non-removable pal. Yung ko dati yung Biseng. Hindi ko lang magamit yun kasi hindi kasi magnetic yun eh. Hindi katulad ng ganito mas madali eh. Ano yung clip? Clip lang ng goma. Lumutong na, tanggal. Nung pauwi ako. May replaceable naman kaso lang tinatabad pa akong bili nun kasi okay pa ako dito eh. Ayan, so ito na yung yung update dito sa doon sa MTB niya at yung update doon sa aero position niya So ito halos para sa akin parang dialed ka na doon sa position na yun. 90% na. Kasi nung hindi pa siya nakaganitong aero bar kanina. Kasi kanina lang to dumating, di ba? Kanina lang. Kasi ilan ba yung average speed mo dati? Nasa 24 km ITT dito sa Bermosa. Ang una mong ITT, di ba, hindi ka nga pumapalo ng 30 eh. 29 lang. 29.9 no. Tapos nung nag-ensayo na siya, 31. 31 din ako kanina, 31. Kanina nag 31 no. So ibig sabihin ang ibig sabihin niyan malamang kapag yan since na okay na yung position na yan, kapag na-adapt mo na yan, siguro matadagdagan pa ng mga marginal na minute marginal seconds or a few minutes na mas mabilis no. At saka syempre tamang pacing. Tamang pacing kasi nga nung minonitor ko yung pacing nito. Nung minonitor kasi yung pacing nito, hindi pa pwede. Pero despite na gano'n nag-average ka ng 31 no. Pero feeling ko mas gaganda pa yan kapag smooth yung yung deliver ng power since na ito nga isa pa sa kailangan mo speedometer. Yan, wala siya kasi speedometer. Doon ko napansin kalagalan ng speedometer talaga. Kailangan mo talaga ng speedometer kapag nagpe-pacing ka mag-isa. Para na ma-monitor yung speed. Mas mas magiging efficient yung delivery ng power mo. Kasi nga dito sa Bermosa, iba-iba yung elevation. Yes. Okay lang kung katulad dyan sa Tanghari. Madali lang dyan kasi ganun-ganun lang yan. Dito kasi medyo technical yung elevation eh. Paiba-iba. At before pala na matapos tong video na to, tinimbang kasi itong MTB niya Dati kasi mga 12.6 no. Ngayon kasi 12.6 pa rin.
kahit na naka-carbon aero bars na yung ano niya, no, yung MTB mo. Una-una, ang theory ko lang kung bakit hindi ano, no, parang parehas lang yung timbang, no, dahil nga sa pedal mo. Kasi yung pedal mo na flat, mukhang mas magaan yun eh. Kasi simple lang, kasi tatapakan mo lang yun. Taka ako bakit paano siya bumikit kasi magaan tong crank eh. Magaan pa sa Shimano ko eh. Pero natimbang mo na yan na eksakto? Hindi pa. Kumbaga pinagkumpara ko lang yung pinagkumpara lang mo lang na ano, na hindi weighing scale, no. Pero sa tingin ko kasi ang kaya hindi gumana yung bike mo dahil dito nga. Mabigat yan eh. Mabigat din talaga. Mabigat kasi yan eh. Mas magaan pa kasi yung flat pedals mo eh, no. Baliktad nga eh. Ano pa ba yung factor? Ito kasi mga 300 grams to. Mahigit 300 grams. Yung kasing aluminum mo siguro mga 500-ish, 500 ish grams, mga ganun. So malamang doon bumawit, saka syempre may kasamang ganito. Ilang grams din yan, no. Yung ganito talaga pag weight winning. Lahat kina-counted na. Pero okay pa rin yan kasi ikumpara mo na sa tactical ko. Yan, halos sig timbang halos parehas lang ng timbang ng MTB ko. Sa tactical mo? Hindi ba siya tactical mo? Pag walang tools kasi pagka alam ko, kasi may tapaload na ulit eh. Mga ano din yan, mga 12 media rin. Mga ganun din yung timbang, no. Yan, hanggang dito na lang, no. So, yun nga, mag-shoutout ka muna. Shoutout pala sa mga tropa natin dyan, kila Jobber, hindi nakapunta dito. So, yun, ingat kayo guys. Ayun, so ensayo ulit tayo bukas. Ensayo. Yan, sana makuwi ako ng maaga. Kasi dahil ko pag gagawin sa bahay. So maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget na subscribe yung aking YouTube channel. May laway ko. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.